Chapter 16, Ang paggising ni Nicole. Tahimik ang pribadong silid sa loob ng Black Ember Resto Bar. Sa labas ay patuloy ang ingay ng musika at usapan, ngunit sa loob ng kwartong iyon ay tila huminto ang oras. Nakahiga si Nicole sa mahabang sofa. Magulo ang kanyang buhok. Bahagyang nakabukas ang kanyang pulang labi habang mabigat ang paghinga. Ang kanyang dibdib ay dahan-daang tumataas at bumababa habang lumalaban ang katawan sa drug ang ipinasok sa kanyang inumin. Lumapit si Andres. Isang tingin lamang ay sapat na upang maunawaan niya ang kalagayan ng dalaga. Mabilis ang tibok ng pulso. Mainit ang balat. At ang mga mata ni Nicole ay kalahating nakapikit na tila nawawala sa ulirat. Mahina itong umungol. Init. Bahagyang napakunot ang noo ni Andres. Alam niya ang ganitong uri ng droga. Hindi lamang ito pampahina ng katawan, pinapainit nito ang dugo at pinapawala ang kontrol ng biktima sa sarili. Kung hindi ito maagapan agad, maaaring mawalan ng malay si Nicole. Lumuhad si Andres sa tabi ng sofa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pulso ng dalaga upang suriin ang tibok ng puso nito. Mainit ang balat ni Nicole, halos nagliliyab. Sa kanyang paghawak, bahagyang gumalaw ang dalaga. Unti-unting nagmulat ang kanyang mga mata ngunit tila malabo ang kanyang paningin. Ikaw. Mahina ang boses niya. Hinawakan niya ang braso ni Andres na parang naghahanap ng sandalan. Hindi agad umatras si Andres. Kalma lang, mahinang sabi niya. Ngunit dahil sa epekto ng droga, mas lalong naging sensitibo ang katawan ni Nicole. Ang simpleng paghawak sa kanyang pulso ay nagdulot ng kakaibang sensasyon sa kanya. Bahagya siyang napakapit sa shirt ni Andres. Mainit, ang katawan ko. Kinaikit ni Andres ang kanyang mga mata saglit. Sanay siya sa ganitong sitwasyon. Sa combat medicine training niya sa ibang bansa, maraming beses niyang nailigtas ang mga sundalo mula sa ganitong uri ng kemikal. Kailangan niyang kumilos agad. Ang paggamot. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo ni Nicole at inayos ang pagkakahiga nito. Bahagyang napahawak sa kanyang balikat ang dalaga. Dahil sa pagkahilo, halos damaykit ang katawan nito kay Andres. Nicole, makinig ka sa akin, mahinang sabi niya. Ngunit ang sagot lamang ng dalaga ay isang mahina at mainit na buntong hininga. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang kakaibang init na kumakalat sa kanyang katawan. Inilagay ni Andres ang dalawang daliri sa gilid ng leeg ni Nicole at pinisil ang isang nerve point. Isang teknik iyon na ginagamit upang pasiglahin ang nervous system. Biglang napasinghap si Nicole. Sumunod, hinawakan ni Andres ang kanyang kamay at pinisil ang ilang acupuncture points sa pulso. Unti-unting bumilis ang paghinga ni Nicole. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumino. Ngunit habang ginagawa ni Andres ang paggamot, naramdaman ni Nicole ang presensya ng lalaki. Ang init ng kanyang kamay. Ang lapit ng kanilang mukha. Ang matatag nitong dibdib na halos sandalan niya. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Bakit parang umiikot ang mundo? Mahina siyang napahawak sa leeg ni Andres. Isang sandali, halos magdikit ang kanilang mukha. Ngunit hindi gumalaw si Andres. Nanatili siyang kalmado. Lumilipas na ang epekto ng droga, sabi niya. Kumuha siya ng malamig na tubig at dahan-daang pinyunas sa noo at leeg ng dalaga. Napapikit si Nicole sa lamig. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Ang sandaling katahimikan. Nang tuluyan siyang makaupo, napansin niyang nakahawak pa rin siya sa shirt ni Andres. Agad siyang napabitaw. Sorry. Namula ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ng malinaw ang lalaking nagligtas sa kanya. Matangkad, matipuno ang pangangatawan, at ang mga mata nito ay malamig ngunit kalmado, parang isang sundalong sanay sa digmaan. Naglagay ng droga sa inumin mo, paliwanag ni Andres. Dahan-daang tumanggaw si Nicole habang hawak ang kanyang ulo. Unti-unting bumalik ang alaala, ang resto bar, si Jono, ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. At pagkatapos, niligtas mo ako, hindi ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Andres. Sa halip ay ibinigay niya ang baso ng tubig. Uminom ka muna. Tahimik siyang sumunod. Habang nakatingin siya kay Andres, may kakaibang pakiramdam na sumibol sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit alam niyang kung hindi dahil sa lalaking ito. Baka ibang kapalaran ang sinapit niya ngayong gabi.
Salamat, mahina niyang sabi. Tumayo si Andres. Kailangan na niyang umalis. Ngunit bago siya makarating sa pintuan, nagsalita muli si Nicole. Sandali, huminto si Andres. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay simple lang ang sagot. Andres. At bago pa makapagtanong muli ang dalaga, naglakad na siya palabas ng silid. Iniwan niya si Nicole na nakatingin sa pintuan habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi iyon ang huling pagkakataon na magkikita sila. At hindi rin niya alam na ang lalaking nagligtas sa kanya ay may pangalang kinatatakutan sa buong mundo ng digmaan. Chapter 17, Ang lalaking hindi makalimutan. Kinabukasan ng umaga, maliwanag ang araw sa malaking mansyon ng pamilyang Ayala sa Ilocos. Isa ito sa pinakamagandang ari-arian ng pamilya, isang malawak na lupain na may hardin ng mga rosas, marmol na hagdan, at malalaking bintanang tanaw ang dagat. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng lugar, may isang taong hindi mapakali. Si Nicole Ayala, nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang silid, nakasuot ng manipis na puting robe habang pinagmamasdan ang sikat ng araw sa malayo. Bahagyang ginagalaw ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Ngunit wala roon ang kanyang isip. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang alaala ang nangyari kagabi. Ang resto bar. Ang pagkahilo, ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. At pagkatapos, si Andres, ang malamig nitong mga mata, ang matatag nitong mga kamay habang ginagamot siya, at ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya habang hawak siya ng lalaki. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Bakit ko ba siya iniisip? Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya ugali ang ganito. Lumaki si Nicole sa isang makapangyarihang pamilya. Maraming lalaki ang nagkagusto sa kanya. Mga negosyante, anak ng politiko, maging mga dayuhang diplomat. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng kanyang interes. Ngunit ang lalaking iyon, isang simpleng tao iyon ang sinabi nito. At kahit wala siyang alam tungkol sa kanya, pakiramdam ni Nicole ay may malalim na misteryo sa likod ng katauhan nito. Napabuntong hininga siya, si Andres, sa silid ni Don Julian. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo si Don Julian Ayala sa kanyang pribadong opisina. Isang matandang lalaki na may matalas na mga mata at dignidad na dala ng maraming taon ng kapangyarihan at karanasan. Sa mesa niya ay may hawak siyang tasa ng tsaa habang nakatingin sa bintana. Tahimik ang silid, ngunit ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Kagabi, muntik na siyang mamatay. At ang lalaking nagligtas sa kanya, ay isang taong hindi niya maintindihan. Mahina siyang napabuntong hininga. Hindi yun ordinaryong lalaki. Pumasok ang kanyang matagal ng assistant na si Mang Esteban, isang matandang katiwala ng pamilya. Don Julian, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Tanong nito, mas maayos na, sagot ng matanda. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang assistant. Esteban, ano ang alam mo tungkol sa lalaking iyon? Napakunot ang noo ng matandang katiwala. Ang tinutukoy ninyo po ba ay si Andres? Siya nga. Umiling si Mang Esteban. Wala po akong nakuhang impormasyon. Para siyang biglang lumitaw at biglang nawala. Ngunit hindi nagulat si Don Julian sa sagot. Sa halip ay napangiti siya ng bahagya. Ganyan ang mga taong may tunay na kakayahan. Napatingin si Mang Esteban sa kanya. Don Julian. Samandal ang matanda sa kanyang upuan. Isipin mo, Esteban. Isang lalaki na kayang mag-diagnose ng pagkalason sa loob lamang ng ilang segundo, kahit walang kagamitan. Isang lalaki na kayang gamutin ang epekto ng droga gamit lang ang kamay. At higit sa lahat, sandali siyang tumahimik. Ang aura niya, hindi yun madaling ipaliwanag, ngunit bilang isang tao na nakilala ang maraming sundalo, politiko, at negosyante sa buong buhay niya. Alam ni Don Julian kung paano kilalanin ang isang taong mapanganib. Ang lalaking iyon ay may aura ng isang mandirigma. Tahimik na nakinig si Mang Esteban. Hindi siya ordinaryong tao, dagdag ng matanda. Kung ganoon po, sino siya? Napangiti si Don Julian habang nakatingin sa malayo. Hindi ko pa alam. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang assistant. Pero isang bagay ang sigurado. Ano po iyon? Bahagyang tumawa ang matanda. Kung ang lalaking iyon ay magiging kaibigan ng pamilya Ayala, malaking biyaya iyon. Pero kung magiging kaaway siya, tumahimik ang silid. At sa unang pagkakataon, seryoso ang mukha ni Don Julian. Mas mabuti pang huwag mangyari iyon.
Ang tahimik na pagsisimula. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo pa rin si Nicole sa balkonahe habang hawak ang tasa ng kape. Ngunit hindi niya iniinom. Sa kanyang isip ay iisa lang ang tanong. Magkikita pa kaya kami ulit? Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya ay hindi pa tapos ang kwento nila ng lalaking iyon. Isang lalaking simple lamang ang pangalan. Andres. Ngunit sa likod ng pangalang iyon ay nakatago ang isang katauhan na kinatatakutan sa buong mundo. Isang anino sa larangan ng digmaan. Isang alamat na hindi pa alam ng marami. Chapter 18, ang pangalan sa dilim. Sa pribadong opisina ng Ayala Mansion, mabigat ang katahimikan. Nakaupo si Don Julian Ayala sa kanyang malaking mesa na yari sa Nara. Sa harap niya ay isang laptop at ilang dokumentong ipinadala mula sa iba't ibang koneksyon ng pamilya, mga negosyante, retiradong general, at mga opisyal ng intelligence. Ang pamilya Ayala ay hindi lamang mayaman. May impluwensya rin sila sa maraming bahagi ng gobyerno at militar. At kapag may nais silang malaman tungkol sa isang tao, madalas ay nalalaman nila. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang sitwasyon. Tumunog ang telepono sa mesa ni Don Julian. Sinagot niya ito. Sa kabilang linya ay ang isang matandang kaibigan niya, isang retiradong two-star general na minsan ang naging bahagi ng International Military Cooperation. Mahina ngunit seryoso ang boses ng general. Julian, siguradong gusto mong malaman ang tungkol sa lalaking iyon. Sigurado, sagot ni Don Julian. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay muling nagsalita ang general. Ang pangalan na sinabi mo, Andres Ramirez, wala akong makita sa normal na military database. Napakunot ang noo ni Don Julian. Ibig mong sabihin, wala siyang record. Meron, pero hindi sa karaniwang sistema. Dahan-daang sumandal si Don Julian sa kanyang upuan. Saang sistema? Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng general. Sa International Black Registry, biglang nanahimik ang opisina. Ang Black Registry ay isang lihim na listahan na ginagamit ng ilang bansa upang itala ang mga taong may kakayahan o impluwensya na kayang baguhin ang takbo ng digmaan. Hindi ito listahan ng mga kriminal lamang, kundi ng mga taong kinatatakutan. Mahina ang boses ng general nang muling magsalita. May nakita akong isang codename. Napatingin si Don Julian sa bintana habang naghihintay. Anong codename? Sandaling natahimik ang kabilang linya bago sumagot. Shadow Knight, isang pangalan na kilala sa digmaan. Sa sandaling iyon ay tila bumigat ang hangin sa opisina. Hindi agad nagsalita si Don Julian. Ngunit sa kabilang linya ay narinig niyang muli ang boses ng general. Julian, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon? Umiling si Don Julian kahit hindi siya nakikita ng kausap. Hindi, dahan-daang nagsalita ang general. 6 na taon na ang nakalipas, may isang serye ng operasyon sa Middle East at Eastern Europe laban sa mga mersenaryong grupo, arms syndicate, at ilang mafia organization. 3 espesyal na puwersa mula sa iba't ibang bansa ang nag-operate doon. Pero may isang tao na laging nauuna sa kanila. Napatingin si Don Julian sa mesa. At iyon ang Shadow Knight. Hindi lang iyon. Narinig ni Don Julian ang tono ng boses ng general na tila may halong pagkamangha. Ayon sa mga ulat, may isang operasyon kung saan 50 mersenaryo ang pinabagsak ng isang tao lamang. Hindi gumalaw si Don Julian. Ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki. Imposible iyon. Hindi iyon ang sinabi ng field report. Nagpatuloy ang general. May isa pang insidente sa Eastern Europe. Isang mafia compound na pinuprotektahan ng isang private military unit. Kinabukasan, wala nang natira sa compound. Walang nakitang bangkay ng kalaban. Walang nakitang sundalo. Isang bagay lang ang naiwan. Isang marka sa pader. Napakunot ang noo ni Don Julian. Anong marka? Mahina ang sagot ng general. Isang simbolo ng knight chess piece na may anino sa likod. Biglang tumahimik ang silid. Dahan-daang pumikit si Don Julian. Sa kanyang isip ay bumalik ang alaala ng lalaking nakilala niya kahapon. Simple ang damit. Tahimik magsalita. Ngunit ang presensya ay parang isang mandirigma, ang hinala ng isang matandang lalaki. General, seryosong sabi ni Don Julian. May nakita ka bang tunay na pangalan sa file? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Isa lang ang naka-attach na pangalan sa codename. Pero hindi sigurado kung iyon talaga ang tunay. Ano iyon? Mahinang sagot ng general. Andres.
Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa opisina. Dahan-daang napangiti si Don Julian. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ng isang taong nakakita ng napakalaking sikreto. General, sabi niya, kung totoo ang lahat ng iyon. Delikado ang lalaking iyon. Mahina ang sagot ng general. Hindi lang delikado. Sa intelligence community, may kasabihan tungkol sa kanya. Napakunot ang noo ni Don Julian. Ano iyon? Mahina ngunit malinaw ang sagot ng general. Kapag lumitaw ang Shadow Knight, may digmaan na matatapos. Isang bagong interes. Matapos ang tawag, nanatiling nakaupo si Don Julian sa kanyang opisina. Tahimik. Nag-iisip. Sa wakas ay tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Sa malayo ay tanaw ang hardin kung saan naglalakad si Nicole habang may hawak na tasa ng kape. Napangiti ang matanda. Nicole, mahina niyang sabi sa sarili. Hindi mo alam kung anong klaseng lalaki ang nakilala mo. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Don Julian. Hindi takot, kundi interes. Kung ang lalaking iyon ay tunay na Shadow Knight. Isang alamat ng digmaan. Bakit siya narito sa Ilocos? At higit sa lahat, bakit parang pinipili niyang manatiling ordinaryo? Sa malayo, hindi alam ni Nicole na may isang lihim na unti-unting nabubunyag tungkol sa lalaking nagligtas sa kanya. At hindi rin niya alam na ang lalaking iyon ay maaaring maging pinakamalakas na kakampi ng pamilya Ayala. O ang pinakadelikadong taong makikilala niya sa buong buhay niya. Ang pagpunta ni Nicole sa villa ni Andres. Umaga pa lamang sa lungsod ngunit tila hindi mapakali si Nicole sa kanyang silid. Sa buong gabi ay hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya mula sa bangungot ng gabing iyon, si Andres. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya tuwing naaalala niya ang mga sandaling iyon. Ang kalmado nitong boses, ang malamig ngunit matatag na mga mata, at ang paraan kung paano siya tinulungan nito ng walang kapalit. Hindi man lang ako nakapagpasalamat ng maayos, bulong ni Nicole sa sarili habang nakatingin sa bintana. Hindi niya kayang hayaan na matapos na lamang iyon ng ganoon. Kaya kinabukasan ay nagsimula siyang magtanong. Paghahanap kay Andres, una niyang tinanong ang bartender ng resto bar kung saan nangyari ang kaguluhan noong gabi. Matagal na nag-alinlangan ang lalaki, ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Nicole ay napabuntong hininga ito. Ma'am, hindi ko alam kung sino talaga siya, sabi nito. Pero narinig ko yung isa sa mga tauhan ni Boss Rogie na tinawag siyang Andres, at parang taga-probinsya raw. Hindi pa rin sapat iyon. Ngunit si Nicole ay hindi basta-basta sumusuko. Gamit ang impluwensya ng kanyang pamilya at ang tulong ng ilang kakilala, nalaman niya ang isang impormasyon, may bagong pamilya raw na lumipat sa isang villa sa labas ng lungsod, at ang panganay na lalaki ay nagngangalang Andres. Pagpunta sa villa, bandang hapon nang makarating ang kotse ni Nicole sa lugar. Malayo yun sa ingay ng syudad. Tahimik, presko ang hangin, napapalibutan ng mga puno at malalawak na bakuran. Habang papalapit ang sasakyan sa villa, napansin ni Nicole na hindi ito katulad ng inaasahan niya. Hindi ito magarbo, hindi rin ito marangya. Isang simpleng villa lamang, malinis, maayos, ngunit halatang hindi ginagamitan ng labis na luho. Dito ba talaga siya nakatira? Mahinang tanong ni Nicole sa sarili. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang pamilya ni Andres. Habang papalapit siya sa gate, may narinig siyang tawanan sa loob ng bakuran. Napatigil siya. Sa ilalim ng isang maliit na puno ay nakita niya ang pamilya Ramirez. Ang ama ni Andres ay nag-aayos ng ilang kahoy para sa maliit na upuan. Ang kanyang ina naman ay naglalatag ng pagkain sa mesa sa labas. Ang kapatid na babae ni Andres ay nagwawalis ng bakuran habang nakikipagkulitan sa kanyang ina. At si Andres, nakaupo lamang sa gilid, tahimik na pinapanood ang kanyang pamilya habang may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Walang yabang. Walang kay-abangan, walang bakas ng kapangyarihan na nakita niya noong gabing iyon. Para lamang siyang isang ordinaryong anak na masayang kasama ang kanyang pamilya. Napatigil si Nicole, sa mundo na kinalakihan niya, puno ng kayamanan, kapangyarihan, at kompetisyon, bihira niyang makita ang ganitong klaseng eksena. Isang simpleng pamilya, isang simpleng kaligayahan. Hindi niya napansin na napapangiti na pala siya. Ang unang pagkikita. Napansin ng kapatid ni Andres ang kanyang presensya sa labas ng gate.
Kuya Andres, may bisita tayo, sabi nito. Lumingon si Andres. Sandaling nagulat ang kanyang mga mata nang makita si Nicole na nakatayo sa harap ng gate. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang kalmadong ekspresyon. Lumapit siya at binuksan ang gate. Ano ang kailangan mo rito? Mahinahon niyang tanong. Ngunit sa kabila ng malamig nitong tono ay walang galit sa kanyang boses. Si Nicole ay tila sandaling nawalan ng sasabihin. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ako, naparito lang ako para, saglit siyang napahinto bago muling nagsalita. Para magpasalamat, simula ng paghanga, sandaling natahimik si Andres. Hindi siya sanay sa mga ganitong sitwasyon. Hindi rin siya sanay na may taong nag-aalala o nagpasalamat sa kanya. Hindi na kailangan, maikli niyang sagot. Ngunit hindi umalis si Nicole. Sa halip ay napatingin siya sa loob ng bakuran kung saan abala ang pamilya Ramirez sa paghahanda ng hapunan. Ganito pala ang buhay mo, mahina niyang sabi. Hindi luho, hindi kayamanan, kundi katahimikan. At doon, sa simpleng bakuran ng villa na iyon, lalong lumalim ang paghanga ni Nicole kay Andres. Hindi lamang dahil sa lakas nito, kundi dahil sa lalaking sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Pinili pa rin ang simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya. Eksena, ang pagkuti ni Karina kay Nicole. Tahimik ang hapon sa villa ng pamilya Ramirez. Sa bakuran ay nakalatag ang isang simpleng mesa kung saan naghahapunan ang pamilya. May mainit na sabaw, pritong isda, at gulay na bagong luto ng ina ni Andres. Para sa pamilya Ramirez, isa na itong espesyal na hapunan. Ngunit para kay Nicole, ang eksenang iyon ay kakaiba, at kakaibang nakakaakit. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinapanood ang simpleng kulitan ng pamilya. Pasensya ka na kung simpleng pagkain lang ang maihahain namin, nahihiyang sabi ng ina ni Andres habang inaanyayahan siyang maupo. Ngunit mabilis na umiling si Nicole. Hindi po, matagal na po akong hindi nakakakita ng ganitong klaseng hapunan, sagot niya habang marahang ngumiti. Tahimik lamang si Andres sa gilid, pinapanood ang usapan. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang may maririnig na tunog ng mataas na takong na papalapit sa gate. Talk, talk, talk. Kasabay nito ay ang isang pamilyar na boses na puno ng pagmamataas. Ay naku, totoo pala ang balita. Napalingon ang lahat. Nakatayo sa labas ng gate si Karina Villafuerte, ang kanilang matapobreng kapitbahay. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may hawak na mamahaling bag habang nakatingin sa kanila na parang may kinakasuklaman. Dahan-dahan nitong pinasadahan ng tingin ang buong bakuran. Ang mesa, ang simpleng pagkain, ang bahay. At pagkatapos ay napunta ang tingin nito kay Nicole. Bahagyang nagtaas ang kilay ni Karina. Ay, hindi ba ikaw yung babae na nakita ko kahapon sa resto bar? Sabi nito na may halong pangungutya. Hindi sumagot si Nicole. Tahimik lamang siyang nakatingin. Ngunit tila lalo pang naaliw si Karina. Lumapit ito ng kaunti sa gate habang nakangisi. Nagtataka lang ako, bakit nandito ka? Sabi nito habang bahagyang tumatawa. Hindi mo ba alam kung anong klaseng pamilya ang mga to? Tumahimik ang buong bakuran. Napayuko ang kapatid ni Andres. Napahigpit ang hawak ng ina ni Andres sa sandok. Ngunit hindi pa tapos si Karina. Mga mahihirap lang ang mga yan, patuloy niya habang nakangisi. Hindi ko alam kung bakit kayo pinayagang bumili ng villa dito. Binababa ninyo ang klase ng lugar. Dahan-daang tumayo si Nicole. Hindi nawala ang kanyang kalmadong ekspresyon. Mahihirap. Mahinahon niyang tanong. Tumawa si Karina. Oo naman. Tingnan mo nga ang hapunan nila. Para kang bumalik sa probinsya. Ngunit sa sandaling iyon ay nagbago ang aura ni Nicole. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate hanggang sa halos magkatapat na sila ni Karina. Tahimik siya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Kalmado niyang tanong. Napangisi si Karina. Hindi ko kailangang malaman. Mukha ka namang. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahil sa sandaling iyon ay may pumasok na dalawang itim na luxury sedan sa kalsada ng villa. Huminto ang mga ito sa harap ng bahay. Bumaba ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Diretso silang lumapit kay Nicole at magalang na yumuko. Miss Nicole, sabi ng isa. Hinahanap na po kayo ng inyong ama. Parang tinamaan ng kidlat si Karina. Unti-unti niyang naramdaman ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng kinukutya niya ay hindi pala ordinaryo.
Miss Nicole, bulong ni Karina habang unti-unting namumutla. Dahan-daang lumingon si Nicole sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay wala na ang ngiti ni Karina. Puro kaba na lamang ang nasa kanyang mukha. Ngayon alam mo na kung sino ako, kalmadong sabi ni Nicole. Hindi na nakapagsalita si Karina. At sa unang pagkakataon mula nang lumipat ang pamilya Ramirez sa villa. Ang mata-pobreng kapitbahay ay tuluyang napahiya sa sarili niyang pangungutya. Habang tahimik lamang na nakatingin si Andres sa eksenang iyon. Hindi siya nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahagyang kislap ng amusement. Parang alam niyang simula pa lamang ito ng mas malaking pagbabago sa buhay nila. Kabanata, ang imbitasyon ng isang makapangyarihang tao. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng napakalawak na mansyon ng pamilya Ayala, tahimik na nakaupo si Don Julian Ayala sa kanyang pribadong opisina. Ang silid ay puno ng mga lumang painting, mamahaling kahoy na muebles, at mga librong bihira nang makita sa modernong panahon. Ngunit sa mesa ni Don Julian ay may isang bagay na hindi karaniwan. Isang manipis na folder, isang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang tao. Dahan-daang binuksan ni Don Julian ang pahina, at muli niyang nabasa ang pangalang iyon. Shadow Knight, hindi niya maiwasang mapahigpit ang hawak sa papel. Sa dokumento ay malinaw na nakasulat ang ilang impormasyon na nakuha niya mula sa kanyang matagal ng koneksyon sa International Intelligence Network. Isang codename na halos walang mukha. Isang mandirigma na lumitaw sa iba't ibang digmaan sa iba't ibang bansa. Isang tao na nag-iisang nagpatamba ng mga armadong grupo ng mersenaryo. Isang pangalan na kahit ang ilang elite special forces ng ibang bansa ay iniiwasan. Shadow Knight. Ngunit ang lalong nagpagulat kay Don Julian ay ang isang detalye. Isang maliit na larawan mula sa surveillance record. Isang lalaking nakasuot ng simpleng damit. At ang pangalan sa ilalim nito. Andres Ramirez. Tahimik na napasandal si Don Julian sa kanyang upuan. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang eksena noong araw na iniligtas siya ni Andres mula sa pagkalason. Ang kalmadong diagnosis. Ang bilis ng kanyang mga kamay. At ang kakaibang presensya nito, ngayon ay mas malinaw na sa kanya. Hindi ordinaryong tao si Andres. Napangiti si Don Julian ng bahagya. Kung siya nga ang Shadow Knight, mahinang sabi niya. Napakalaking bagay kung magiging kaalyado siya. Sa sandaling iyon ay kumatok ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Nicole. Lolo, tinawag ninyo po ako. Tinignan siya ni Don Julian at bahagyang ngumiti. Nicole, may nais akong gawin. Lumapit si Nicole. Ano po iyon? Dahan-daang isinara ni Don Julian ang folder. Magpapadala tayo ng imbitasyon, sabi niya. Napakunot ang noo ni Nicole. Kanino po? Ngumiti si Don Julian. Sa pamilya Ramirez. Nagulat si Nicole. Kay Andres. Tumango si Don Julian. Gusto kong makilala siya ng mas mabuti. Tahimik na napatingin si Nicole sa bintana. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa narinig. Mula noong araw na iniligtas siya ni Andres, hindi na siya mapakali. Ang simpleng bahay, ang mabait na pamilya, at ang misteryosong lalaking iyon. Pupunta ba sila? Tanong ni Nicole. Bahagyang natawa si Don Julian. Kung hindi sila pupunta, sabi niya, ako mismo ang pupunta sa kanila. Makalipas ang ilang oras, isang itim na luxury car ang tumigil sa harap ng villa ng pamilya Ramirez. Napatingin ang mga kapitbahay. Maging si Karina ay napalabas ng bahay nang makita ang mamahaling sasakyan. Dalawang lalaking nakasuot ng suit ang bumaba. Lumapit sila sa gate ng villa. Sa loob ng bahay, kasalukuyang nag-aayos ng mesa ang ina ni Andres habang si Andres ay tahimik na nakaupo sa sala. Biglang kumatok sa gate. Thok, thok, thok. Lumabas si Andres. Pagbukas niya ng gate ay magalang na yumuko ang isa sa mga lalaki. Magandang hapon po, sabi nito. May dala po kaming mensahe mula kay Don Julian Ayala. Bahagyang nagulat ang ina ni Andres na nakikinig mula sa loob. Ngunit nanatiling kalmado si Andres. Anong mensahe? Tanong niya. Iniabot ng lalaki ang isang eleganteng sobra. Isang imbitasyon. Iniimbitahan po kayo ni Don Julian Ayala at ng pamilya Ayala sa isang hapunan sa kanilang mansyon. Tahimik na binuksan ni Andres ang sobra. Habang binabasa niya ang sulat ay napansin ng mga lalaki ang kakaibang aura niya. Isang simpleng tao, ngunit may presensya ng isang mandirigma.
Matapos basahin ni Andres ang sulat ay bahagya siyang napangiti. Isang ngiti na parang may alam na lihim. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng mansyon Ayala, nakatayo si Nicole sa balkonahe. Tahimik siyang nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pakiramdam na parang may malaking bagay na paparating. At sa kanyang isip ay iisang mukha lamang ang paulit-ulit na lumilitaw. Ang misteryosong lalaking nagligtas sa kanya. Andres Ramirez.